Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello, Sir Kira. Listener niyo po ako sa Spotify. Tawagin niyo na lang po akong Leia. Walang pasok ang mga bata, kaya chill lang ako for today. Kaya naisipan kong isulat itong kwento ko. Nangyari to noong nagpa-renovate kami ng bahay ng asawa ko. At doon kami nakitira sa bahay ng parents niya pansamantala. Ilang bahay lang naman ang pagitan namin mula doon sa kanila. Kaya doon namin naisipang tumira pansamantala hanggang sa matapos lang yung ipinapagawa namin. Wala naman kaming naging problema. Okay naman po kami ng in-laws ko. Sadyang meron lang akong kaunting takot dito sa bahay nila. Natira na din kami dito noon bago kami magkaroon ng sariling bahay. At kakaiba po talaga ang pina-experience sa akin ng bahay na to. Wala akong mapagsabihan dahil ayaw ko din naman pong masamain nila kung sasabihin ko pa yung mga hindi magandang naranasan ko dito sa bahay nila. Pero Sir Kira, dito lang talaga ako nakaranas ng sleep paralysis at layered dreams ng sabay. Hindi po ako pinagpala tulad ng iba na nakokontrol ang panaginip nila. At sa totoo lang, kapag nangyayari yun sa akin, madalas ay humahantong lang ito sa bangungot. Gigisingin na lang ako ng asawa ko kapag bigla na lang akong nagsisigaw habang natutulog. Thankfully, mabilis magising ang asawa ko kapag binabangungot na ako. Ito agad ang concern ko nung magsimula kaming magpa-renovate, Sir Kira. Wala kasi kaming choice dahil ang bahay ng parents ko nasa ibang lugar. Malayo masyado sa school ng mga bata. At magtatampo din naman panigurado ang in-laws ko kapag lumayo pa kami. Samantalang malaki naman ang bahay nila at malapit pa. Kaya panay talaga ang dasal ko bago ako matulog. Kaya lang, unang gabi pa lang ng pagtulog namin dito ay nagsimula na agad ang kinatatakutan ko. Kakapikit ko pa lang pero nagising agad ako sa panaginip ko. Nilingon ko agad ang asawa ko. Kaya nagulat pa ako, nagising pa siya at nakatingin lang din sa akin. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya nun. Basta nakatingin lang siya sa akin. Kaya tinawag ko siya. Pero hindi niya ako sinagot. Yung mukha niya, ganun pa rin. Basta nakatingin lang siya. Tapos maya-maya, napakunot yung noo niya habang nakatingin siya sa akin. Tapos nagsimula siyang tawagin ang pangalan ko. Sinasagot ko siya. Baka sakali lang na magising ako sa realidad. Maya-maya, medyo bumangon siya. Tapos inilapit niya yung daliri niya sa may bandang ilong ko. Tapos yung mukha niya, parang biglang nagpanik. Napaupo siya nun, kaya syempre, napaupo din ako. Pero yung tingin niya, hindi na alis doon sa unan ko. Kaya napalingon din ako. Doon ko na na-realize na humiwalay pala ako sa mismong katawan ko. Kaya naman ibinagsak ko ang sarili ko ng malakas para makabalik. Siguro dahil sa pagpapanik ko, nagising agad ako. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Tapos niyakap niya ako. Natakot daw siya kasi hindi na daw ako humihinga nun. Mabuti na lang daw at nagising ako. Ang problema, Sir Kira, nung gumising ako kung nasaan yung asawa ko, sa dalas kong maranasan ito noon,
Alam ko na hindi pa yon ang realidad. Alam kong nasa loob pa rin ako ng isa pang panaginip. At sa takot ko nga, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kaya nung sabihan niya akong matulog na lang ulit, nahiga na lang ulit ako at pumikit. Hindi na ako nagsalita dahil sigurado kong hindi naman talaga siya yung asawa ko. Taimtim akong nagdasal noon, humihingi ng guidance sa Panginoon. Sana mahanap ko na ang daan pabalik sa realidad. Pero binulungan ako ng nasa tabi ko. Matulog ka na at huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. And swear, Boss Kira, nadinig kong bumulong pa siya ng wala daw tutulong sa akin doon. Sobrang hina lang nun, pero sure ako na nadinig ko yun. Hindi na ako nagmulat ng mata nun. Pinaulit-ulit ko na lang sa isip ko yung chant na "In Jesus' name." Paulit-ulit na ganun. Nung maramdaman kong iba na ang feels ng paligid, unti-unti kong binuksan ang mata ko. Doon ay alam ko na nakabalik na talaga ako. Ito yung weird part. Kahit sobrang takot na takot ako sa nangyaring yon, yung antok ko nandoon pa din at parang unti-unti niya akong hinihila ulit sa pagtulog. At dahil siguro sa pagod doon sa unang mga panaginip, nakatulog nga ulit ako. At ayun na naman, nanaginip ulit ako. Nakahiga akong diretso, pero hindi ako makagalaw. Nagsimula na akong magpanik nun. Lalo na, parang unti-unting may dumadagan sa akin. Nakakakita ako ng parang kulay itim o parang itim na usok na nasa tabi ko lang. Nagsimula ulit akong mag-chant noon. Paulit-ulit ko ulit na binigkas ang "In Jesus' name." Sobrang nanghihina na ako at sobrang desperado na nun. Pero yun lang ang paulit-ulit na binabanggit ko sa utak ko. Hanggang sa unti-unti nang mawala yung bigat sa katawan ko. Nung magising ako, bumangon agad ako. Tapos, biglang pumasok ang asawa ko sa kwarto. Niyakap niya ako. Kasi, kahit ano daw gawin niyang gising sa akin kanina, hindi daw ako magising-gising. Tumawag na nga raw siya ng ambulansya. At nun ngang dumating siya para kunin sana ako. Ayun nga, gising na ako. Kaya pala ako doon sa unang paggising ko, wala siya. Dinala na din niya ako sa ospital noon para makapagpa-check up. Ang lalim daw kasi ng bawat paghinga ko nung natutulog ako. Kaya ikinuwento ko agad sa kanya yung bangungot ko. Sobrang thankful namin kasi nakayanan kong bumalik pa. Pinipilit niya ako noon na mag-hotel na lang muna kami. Pero sabi ko, wag na. Alam ko, sasabihin o kukwestiyonin ng iba sa inyo, ba't hindi pa ako pumayag na mag-hotel na lang kami? Ayoko lang kasi talaga na magkaroon kami ng gap ng in-laws ko. Matatanda na sila at sobra-sobra kong magtampo. Ayaw na ayaw ko talaga na may nagtatampo sa aking matanda. Balik tayo sa kwento. Pagpasok ko sa ambulansya, napatanong agad ako kung tama ba yung oras nila doon. At oo naman, tama daw. More or less, 1 oras lang po palang nangyari ang lahat ng yun sa akin. Parang bigla akong napagod, kaya naman napasandal na lang ako sa asawa ko. Tapos nun, nakatulog na ako. Nagising na lang ako na nakahiga na ako sa hospital bed. Medyo panatag na ako noon kasi nangyayari lang naman yung ganun sa akin doon nga sa bahay ng biyanan ko. Maya-maya, pumasok ang asawa ko na may kasamang nurse.
Natuwa naman agad ang asawa ko nung makitang nakaupo na ako. Tapos inasikaso na agad ako ng nurse at nag-ayos na agad kami para makauwi na. Habang nagliligpit, tinanong ako ng asawa ko kung okay lang ba sa akin na magpatingin din sa isang faith healer o sa isang albularyo. Medyo nabigla ko nun. Napatingin pa ako sa kanya kung seryoso ba siya. Tinanong ko kung bakit. Kako, wala namang problema sa akin, pero bakit niya naisip yon? Sabi niya, naisip lang daw niya since normal naman ang lahat sa akin. Bukod sa medyo bumaba ang dugo ko, wala namang iba. Pero nakakabahala daw yung nangyari sa akin. Natatakot daw talaga siya. Tapos ayaw ko pa daw mag-hotel na lang muna kami. Meron din naman siyang kakilala. Hindi lang niya alam kung magaling pero kahit paano, baka mabigyan kami ng ideya. Diretso agad kami doon sa sinasabi niya. At nakakagulat na parang expected niya na ang pagdating namin. Pero imbis na ako ang kausapin, yung asawa ko ang direktang kinausap nito. Hindi eksakto, Sir Kira, pero parang ganito yung pagkakasabi niya. Walang problema sa asawa mo, kundi sa'yo. Merong entity na sobrang malapit sa'yo at sa pamilya mo na ayaw sa ibang tao. Binigyan niya ako ng medalyon at sinabihan niya ako na palaging magdadasal doon. Sinabi din niya na mas mabuti daw kung umalis na lang kami sa bahay na yon dahil hindi daw maganda ang gustong mangyari ng entity. Pero pinanindigan ko talaga na hindi kami aalis doon hanggat hindi okay ang bahay namin. Sinabihan na lang niya ako na magdasal palagi dahil yun lang daw ang magiging panlaban ko. Unang araw pa lang yon, Sir Kira. 4 to 5 days ang ibinigay sa aming time frame ng kontraktor namin bago raw matapos ang renovation. Kaya halos 4 na araw pa. Kinumbinsi ko na lang ang sarili kong kakayanin ko yon. Pero within those days, Sir Kira, nag-decline talaga ang kalusugan ko. Sa takot ko kasing bangungutin, pinipigilan ko ang sarili kong makatulog. Sobrang sakit palagi ng ulo ko. At kahit anong gamot ang inumin ko, ayaw nang tumalab sa akin. Nung puntahan ulit ng asawa ko yung faith healer, isa daw yon sa sign na sinusubukan akong pasukin ng entity. Kinabukasan naman, panay na ang suka ko at hilong-hilo talaga ako. Doon na ako nakatulog talaga. Pero thankful pa din ako dahil hindi ako binangungot nun. Kasi dinala pala ulit ako ng asawa ko sa ospital. Dinahilanan na lang daw niya ang mama niya na magsistay muna ako sa ospital. Dahil ilang araw ding hindi okay ang pakiramdam ko. Umokay naman daw ang mama niya dahil nag-aalala din sa akin. Doon ako naiyak talaga kasi pinagalitan na niya ako. Huwag ko na daw subukan pang maghanap ng dahilan dahil hindi niya na ako iuuwi sa bahay nila. Hindi ko alam kung anong ginawa niya para makapag-stay kami doon ng 2 araw pa. Sakto naman na okay na ang bahay namin paglabas ng ospital. Bale, hanggang dito na lang to, Sir Kira. Nagpa-blessing kami agad ng bahay at doon na ako agad dumiretso pagkagaling sa ospital. Hindi namin talaga ipinaalam sa magulang ni Habi at hindi naman na naulit yun sa akin. Sana lang, hindi na talaga maulit. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagbabasa. More power and God bless po. Mel na lang po ang itawag niyo sa akin, Boss Kira. Medyo matagal niyo na akong subscriber at sa iba pang mga channel. Pero dito ko po napiling ibahagi itong kwento na nangyari
at ikinuwento sa akin ng pinsan ko. Bale, birthday kasi ng pinsan ko noon. Nagkataon na long weekend. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para makapunta sa kanila. Taga-probinsya po itong pinsan ko, Boss Kira. Somewhere in Quezon Province. Malaki ang lupain nila doon. At lahat silang 5 magkakapatid ay may sari-sariling bahay na nakatayo doon. Bale, may kanya-kanya na silang pamilya kasi. Siya yung pinaka-close ko sa kanilang 5. Mula pa nung bata kami. Kaya sa kanila ako nakituloy noon. Unahan ko na lang din po kayo. Nababaguhin ko po ang mga pangalan ng lahat ng involved sa kwento na to. Kaya lahat po ng maririnig niyong pangalan dito mga hindi nila tunay na pangalan. Maayos naman po sila doon. Walang away o kahit anong drama, ang simple nilang pamumuhay. Maganda ang naging pagpapalaki sa kanila nila Tito Ador at Tita Susan. Kaya lahat silang magkakapatid, masasabi kong mabait, maayos, at maganda at mababa ang kalooban. Basta mababait sila, Sir Kira. Pero hindi sila politiko. Kaso, 2010, nung namatay si Tita Susan, dahil na rin sa sakit nito. Si Tito, may sakit na rin pero okay pa naman, kaya nagme-maintenance na siya. Wala halos nagiging conflict sa pamilya nila. Kung meron man, hindi yun nagtatagal at lumalaki. Nagkakasundo lang din agad. Nabago lang daw yun nung dumating sa compound yung tiyahin ng mama nila na tawagin nating Mamay Adang. Pagdating pa lang daw nito sa kanila, ay hindi na agad siya komportable dito. Para daw bang may kung ano sa presensya ng matanda na nagbibigay ng hindi magandang vibes. Pero mukha naman daw itong mabait, maayos manamit at palangiti din. Basta hindi mo daw maiisipan ng hindi maganda. Nabanggit niya yon sa mga kapatid niya at pati daw pala sila ganoon ang nararamdaman kay Mamay. Pero bilang respeto at pakisama, hindi na lang nila inintindi. Sa unang linggo pa lang ng pananatili ni Mamay Adang sa kanila, ay may mga napapansin na agad silang mga kakaibang bagay na noon lang nangyayari. Parang madalas daw silang nagkakapikunang magkakapatid, kahit sa maliliit na bagay lang. Kahit yung tatay nila napapansin yon. Ang sabi pa ni Brian, eto nga pong pinsan ko na nagkukwento sa akin, ay palagi din daw silang may nakikitang malaking itim na ibon sa compound na kung saan-saan nadapo. Minsan daw sa mga puno, minsan sa bakod, pero madalas sa bubong ng bahay ng tatay nila, which is yung main bahay talaga nila bago sila nagbukod-bukod at kung saan po tumutuloy si Mamay Adang. Unang nakapansin noon ay yung kapatid nilang bunso na si Tire, hanggang sa lahat na sila. Tapos tuwing gabi rin daw, yung mga alaga nilang aso palaging umaalulong. Tapos parang may tinatahulan at hinahabol. Nasasaway naman daw, pero minsan kahit anong saway nila, ayaw magsitigil, kaya binubuhusan nila ng tubig. Napapansin din nila noon na kapag lumalabas sila para sawayin yung mga aso, nakaharap ang mga ito sa direksyon ng bahay nila bunso. Sa ikatlong linggo pa lang ng pananatili ni Mamay Adang sa kanila, napansin nila na hindi masyadong naglalalabas ng bahay si Tito Ador. Kaya naman pinuntahan ito ni Ate Melay, ikatlo sa magkakapatid. Siya po yung papa's girl sa kanila. Kaya siya din talaga agad ang nakapansin. Nagulat na lang daw ang lahat nun nung marinig nilang nagsisisigaw si Ate Melay sa labas at tinatawag si Kuya Bong, yung panganay po nila. Sinabi ni Ate Melay yung nakita niyang kalagayan ni Tito. Bagsak daw ang katawan, payat na payat at nanlalalim yung mga mata.
Hinang-hina daw si Tito at halos hindi makabangon. Kaya naman isinugod agad nila sa ospital. Si Brian nag-half day na lang daw sa trabaho para makasunod agad sa ospital. Na-confine si Tito Ador. At ang mga findings yung mga dati niya ng sakit. Pero sabi ng doktor, humina daw ang puso ni Tito. Kaya kailangan nila itong mabantayan hanggang sa bumalik ito sa normal. Mabuti daw at nadala pa sa ospital. Kasi kung nagtagal pa daw kahit 1 o 2 araw, baka hindi na daw umabot si Tito. Medyo duda sila dito, lalo na si Tito. Pero sumunod na lang din sila. Sa mga panahong nasa ospital siya, ni hindi man lang daw siya dinadalaw ng Mamay Adang. Kahit daw ayain ayaw daw nitong sumama. Ang dahilan daw ng matanda ay takot daw siya sa ospital. Kaya doon na nakapagkwento si Tito. Pinag-iingat niya ang magkakapatid kay Mamay Adang dahil maalam daw pala ang matanda sa paggamit ng itim na karunungan. At hindi lang daw ito bastang mangkukulam o mambabarang. Aswang din daw ang matanda. Hindi binabanggit ni Tito ang pangalan nito dahil malakas daw ang pandinig ng mga ito kapag pinag-uusapan sila. Akala daw nila noon ni Tita Susan ay nagbago na ito at tumigil na sa mga ganong gawain. Kaya winelcome niya ito sa kanila. Hindi niya akalain na magagawa iyon sa kanya ng mamay. At ang duda niya pa ay mukhang may pinaplano pa daw itong hindi maganda. Pero wag daw nilang ipapaalam o ipapahalata sa matanda na may alam sila. Umakto lang sila na normal kahit hindi nila ito kaharap dahil palagi daw may nakamasid sa kanila. Hahanap daw ng paraan si Tito para mapaalis ang Mamay Adang ng kusa. Kapag daw kasi sila pa mismo ang nagpaalis sa matanda, baka sumama ang loob nito at baka balikan pa sila. Nung araw na isinugod sa ospital si Tito, muntik pa raw magkagulo sa compound. Naiwan sa ospital si Ate Melay para magbantay kay Tito. So si Kuya Bong, Kuya Brent, Brian at Bunso ang umuwi sa compound. Pagdating, hindi daw nakapagpigil si Tere at sinugod niya si Mamay sa bahay. Sigaw siya ng sigaw at pinalalabas ang matanda. Inaawat siya ng magkakapatid. Pero ang sabi ng asawa ni Kuya Bong, wala daw doon ang Mamay. Umalis. May pupuntahan daw. Napakalma naman si Bunso. Doon na nila sinabi sa mga asa-asawa nila ang nangyari at yung mga ikinuwento ni Tito sa kanila. Habang nag-uusap-usap sila, biglang nakita ni Bunso yung itim na ibon. At naisip niya na yun yung tinutukoy ni Tito na nagmamasid sa kanila. Sinabi niya yon sa mga kapatid. Babatuhin sana ni Brian pero pinigilan siya nila Kuya Bong. Sa mga sumunod na gabi, hindi daw sila halos nakakatulog dahil sa ingay ng mga aso. Isang gabi, naisipang silipin ni Brian yung labas at nakita niya raw ang 4 na malalaking itim na aso na nasa labas ng gate. Yun daw yung tinatahulan ng mga aso nila. Hindi daw normal ang laki ng mga asong yun, kaya tinext niya sila Kuya Bong. Lumabas sila para itaboy ang mga aso. Kakaiba daw talaga yung itsura ng mga aso na yon. Kasi parang hindi natatakot sa kanila. Kahit daw ambahan nila, parang nakikipagtitigan pa. Maya-maya, lumabas din yung asawa ni Kuya Bong at sinabuyan ng asin yung mga aso. Doon palang nagsitakbo yung mga yon. Yung palahaw daw ng mga aso, sobrang sakit sa tenga. Malakas na matinis. Ang kwento naman ni Bunso,
Habang nagtatahulan daw yung mga aso nila, may naririnig naman siyang ingay sa bubong nila na para daw may naglalakad. Mabibigat daw yung mga hakbang at paikot-ikot. Nung naglabasan sila Kuya Bong, lumabas din daw yung asawa niya para tignan yung bubong nila. Pero wala naman daw itong nakitang kahit ano doon. Nanghingi na lang din siya ng asin sa asawa ni Kuya Bong at hinagisan yung bubong nila. Tapos may narinig silang ingay na parang may nadulas sa bubong. Tapos nalaglag sa lupa. Ang lakas daw ng lagabog. Kaya nagkatinginan sila at sabay-sabay na nagtakbuhan papunta sa likod ng bahay nila Bunso. Wala silang naabutan, pero kitang-kita nila yung bakas ng mga paa sa lupa. Paaraw ng tao yon, Boss Kira. Matapos yon, doon na inamin ni Bunso na buntis siya. Surprise daw sana yon sa nooy nalalapit na birthday ni Tito Ador. Matagal din daw kasi bago sila nakabuo ng asawa niya. Naging alerto na sila noon kasi mukhang inaaswang si Bunso at malamang na ang Mamay Adang ang umaaswang sa kanya. Baka daw nagtawag pa ng mga kasama. Dahil sa pangyayari na yon, natakot sila. Baka kasi kung ano pang mangyari sa mga susunod. Kaya naman nakaisip ng paraan si Brian para mapalayas ang mamay. Sumang-ayon naman ang magkakapatid sa naisip ni Insan. Nagsaboy sila ng asin sa buong paligid ng compound. Loob at labas. Tinadtad daw nila ang harap ng gate. So eto na nga, Boss Kira. Kinaumagahan daw nun, nagising sila dahil sa ingay sa labas. Tawag ng tawag si Mamay Adang mula sa labas ng gate nila. Hindi daw makapasok. Nagkatinginan sila nun dahil hindi makatawid ang mamay sa guhit ng asin na inilagay nila doon. Hindi naman na daw ito kita kung tutuusin. Pero ayun nga, hindi daw talaga makahakbang doon ang matanda. Patay mali siya silang nagtanong sa matanda kung bakit ayaw pa nitong pumasok. Ano daw bang problema? Matagal na hindi umimik ang matanda at parang sumusubok talagang humakbang. Maya-maya pa ay tumigil na ito. Pagkatapos ay tumitig lang daw sa kanila si Mamay Adang. Pagkatapos ay nagsalita. Ayaw niyo akong papasukin. Makikita niyo. Pagkatapos daw noon ay tumalikod na ito at umalis. Dala naman daw nito yung bag niya. Kaya tingin nila ay wala itong naiwan. At mula nga daw nung araw na yon ay hindi na ito bumalik. Lumipas ang mga araw na nasa ospital si Tito. Pero parang lalong lumalala ang kalagayan niya. Lalo lang siyang nangihina at namamayat. Kaya nakiusap si Tito sa mga anak na ilabas na siya doon dahil mamamatay lang daw siya sa ospital. Hindi daw talaga alam ng mga doktor ang sakit niya. At gano'n na nga ang ginawa nila. Pumirma sila ng waiver para mailabas na si Tito. Pagdating sa compound, hinanap ni Tito ang mamay. At sinabi nga nila ang nangyari. Sabi na lang ni Tito, di bale na daw, magpapatulong na lang daw siya kay Kaemong. Si Kaemong daw po ay isang kilalang albularyo o manggagamot sa lugar nila. Sa kanya po lumapit at nagpatulong si Tito. Ang sabi daw ni Kaemong, oo nga't masyadong malakas ang hawak ni Nanay Adang. Pero mas malakas pa rin daw ang gabay niya at ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Siya na raw ang bahala. May mga naging usapan pa sila Tito Ador at si Kaemong. Pero hindi na yun sinabi sa kanila ni Tito
dahil mawawalan daw ng bisa ang gagawin nila. Sa mga sumunod na araw ay unti-unti nang bumuti ang kalagayan ni Tito. Tila umaliwalas din daw ang buong compound. Hindi nila alam kung anong nangyari o kung anong ginawa ni Kaemong. Pero naging epektibo naman daw. Kaya laking pasasalamat ng buong pamilya nila sa albularyo. Sinusubukan nila itong bayaran, pero ayaw tanggapin ni Kaemong. Hindi raw siya nagpapabayad. Kaya naman nagpalipas muna sila ng ilang buwan. At saka nila ito binalikan at binigyan ng bigas at mga prutas bilang donasyon. Sabi ni Brian, hindi daw nila sigurado kung ano nang balita talaga kay Mamay Adang. Kasi may mga naririnig silang bali-balita na yumao na raw ito. Pero hindi rin sila sigurado dahil may nakarating din sa kanilang balita na nagtatagulang daw ang matanda dahil may nakabangga raw itong maimpluwensyang pamilya at ipinapahanting siya. Nung naglinis daw sila ng compound at ng buong bahay ng tatay nila, may nakita pa raw silang mga gamit ni Mamay Adang na naiwan. Mga langis-langis at meron pa daw bududal. Hindi nila alam kung yun yung ginamit sa tatay nila. Kaya ang ginawa na lang nila, isinurrender na lang nila ito kay Kaemong. Siya na raw ang bahala doon. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pasensya na po kung napahaba at medyo magulo yung pagkakakwento ko. Kayo na po sanang bahalang magayos. God bless po at maraming salamat kung mapapasama ito. Yo, Boss Kira. Isa po ako sa silent listener ninyo. At napagpasyahan ko na i-share ang isa sa mga nakakatakot na naranasan ng pamilya ko. Hindi po ako magaling magkwento pero kayo na pong bahala dito. Ako po si Princess. Naniniwala po ba kayo sa sundo? Nangyari to 16 years ago na sa mama ninang ko. Na-diagnose siya noon ng stage 3 breast cancer at tinakasan niya kami nung malaman niya yon. Pumunta siya sa Zamboanga kasama ang lolo namin na matagal nang hiwalay kay lola namin. Isang buwan siyang hindi nagpakita tapos bigla na lang tumawag at nagpapasundo sa naiya. Ayun ang pinaka-downfall ng pamilya namin, lalo na ng lola ko. Hindi po kasi naniniwala sa espiritista o sa faith healer ang lola ko. Halos bumagsak po ang mundo niya nung makita ang mama ninang ko na naka-wheelchair at halos ubos na. Mas pinili ng lola ko na palipasin muna ang galit niya sa lolo ko at sinubukang ipa-ospital si mama ninang. Kaya lang, si mama ninang ang nagdesisyon na huwag magpakimo at pagod na raw siyang umasa. Hindi kami tumigil sa kakapagamot sa kanya dahil sino bang magulang ang gustong ihatid sa huling hantungan ng anak niya. Lagi kong kasama nung mga araw na yon ang dalawang anak niya na hindi ko nalang papangalanan. Tuwing gabi, Boss Kira, napapansin namin na laging may nagkukutkot ng kuko nito sa pinto nila mama ninang. Alam niyo po ba yung tradisyonal na makapal na kahoy na pinto? Ganon po yung pinto nila. Tapos, palaging galit yung aso nila mama ninang at lagi itong nakabantay sa pintuan. Ilang beses na rin na nangyayari yon at tila pahina ng pahina ang mama ninang. Napag-alaman namin na nung nagpa-espiritista siya, tinusok-tusok daw yung dede niya at may kumukulam daw sa kanya. Doon sumabog ang lola ko at tila gusto nitong sugurin ng lolo ko.
Ang sabi sa akin ni Lola, ibinenta daw ng lolo ang kaluluwa ni Mama Ninang. Hindi ko pa yon naiintindihan talaga. Hanggang sa dumating ang kinatatakutan namin. Bago ang kaarawan ni Mama Ninang, ay nagbitaw ng salita ang Lola na naway makaabot man lang siya ng kaarawan niya. Dahil paulit-ulit nang namamaalam ang Mama Ninang. Hanggang sa sumapit nga ang kaarawan niya. Naghahanda daw si Lola kasi pakiramdam niya parang may mali daw sa araw na yon. Lumingon siya sa pinto at nakita niya ang figura ng itim na babae na nakatayo doon. Pagkatapos ay kusa rin daw nawala. Biglang may tumawag sa telepono niya at doon niya nalaman na wala na si Mama Ninang. Boss Kira, hindi ko man nauunawaan pa lahat noon. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung sakit na mawala yung isang tao na tumulong sa lola ko para mapalaki ako. Isa rin po siyang magaling na teacher sa paaralan, pati na rin sa buhay. Agad na sumugod ang lola ko sa ospital at doon ay napag-alaman niya na hinayaan ng asawa nito na kunin ang mata niya at i-donate sa ospital. Sobrang sama ng loob nila sa asawa ni Mama Ninang. Fast forward po. Dumating ang burol. Walang gabi na hindi umiiyak ang lola dahil sa sinapit ng anak niya. Dito na rin po nag-umpisang magparamdam sa amin ang babaeng itim na ginagambala kami gabi-gabi nung bilang na yung mga araw ni Mama Ninang. Ang itsura po ng bahay nila ay tumbok. Kumbaga, gate tapos hagdan. At katapat nun ay pinto ng CR tapos salamin. May kasabihan po na sobrang malas daw po nun. Lagi kong nakikita ang lola ko na may tinitignan ng masama sa hagdan. At tila pinapaalis niya ito. Hanggang sa nakita na rin po ito ng mga anak ni Mama Ninang. Doon na po nagkwento yung isa sa mga anak ni Mama Ninang. Ang sabi niya, gabi bago ang birthday ni Mama Ninang, sinabihan siya nito na iabot ang sakong itim sa babae na nasa hagdan. Hindi nila maintindihan pero kinuha niya daw ito at sumilip sa hagdan. Doon niya nakita yung babaeng itim. Nakayuko sa gilid at tila may inaantay. Tumahol din daw ng tumahol yung aso nila. At sa takot, ay iniwan na lang sa taas ng hagdan yung sako. Sabi nila, ito daw ang sundo ni Mama Ninang. Hindi po nawala yung babaeng yon hanggang sa huling lamay. Hinihintay daw po nito na maihatid sa huling himlayan si Mama Ninang. Nung libing, hindi pumayag si Lola na hindi siya ang magbabasag ng bote sa pinaglagakan ng kabaong ni Mama Ninang. Hanggang ngayon, kinikilabutan ako sa tingin ng lola ko sa asawa ni Mama Ninang at sa lolo ko. Huwag ka nang babalik dito, anak. Pinatay ka nila. At sisiguraduhin ko, karma ang balik nito. Isang taon pagkatapos mailibing ni Mama Ninang, ay namatay rin sa sakit na kanser si Lolo. Pumunta ang lola ko noon sa lamay ng lolo, kahit pa sobrang tensyonado ng sitwasyon. Wala siyang pake, kahit nandoon yung pangalawang asawa ni Lolo. Humarap siya sa kabaong ni Lolo at saka nagwika. Bayad ka na sa utang mo. Buhay ng anak ko. Sabay alis at umuwi na. Sobrang drama nito, Boss Kira. Pero kasabay ng pagkamatay ni Mama Ninang, doon po ipinanganak ang kapatid ko. Last na po ito.
Nagkasundo kami ng pinsan ko na magbakasyon kay na lola. 7 years pagkatapos ng mga nangyari. Nung una masaya naman. Hanggang sa sumunod yung pinsan kong lalaki sa amin ng kapatid niya. Parehas po silang anak ni Mama Ninang. Sabi nung isa kong pinsan sa akin, "Pinsan, kinikilabutan ako kay Aki." Aki po ang pangalan ng kapatid ko. "Bakit? Ano nangyari, kuya?" "Di ba kanina nagkukwentuhan tayo sa garahe nila lola? Bigla niya akong tinapik tapos sabi niya sa akin, 'Kuya, asan yung sako na nasa likod mo?'" Nahintakutan kami noon, Boss Kira. Dahil alam namin kung ano ang itim na sako na yon. Talagang namutla kami noon sa takot. Pagkatapos ay biglang sumulpot yung kapatid ko na nakangiti lang, na para bang bumalik na sa katinuan. Ang tanong ko lang, Boss Kira, sino ba dapat ang susunduin ng babaeng yon? Bakit alam ng kapatid ko yung tungkol doon sa itim na sako? Kahit na baby pa lang naman si Aki noon. Hanggang ngayon, yan pa rin ang tanong sa utak ko, Boss Kira. O siya, dito ko na po tatapusin ito. Salamat po kung mababasa ito at maisishare sa mga listeners ninyo. Magsishare po ulit ako sa mga naranasan namin at naikwento sa amin. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po, salamat.